Aking topic is all about Christian leadership. And so my topic for this evening is all about what? Christian leadership. So, everyone, I just want to share and ask you about what is the difference between leader and boss. In your own prior knowledge, Master Guide Trainees, I just want to ask you about the difference between that two. Anyone? Leader is yung parang nag-guide po sa isang grupo. Yung boss is nagbabatas. Leader is what po? Parang leader ay siya yung parang nag-guide sa karamihan, and yung boss is parang nagbibigay lang ng batas, nagbabatas lang, 'di ba? Okay, so anyone, sino pa po? Yan, para maging more interactive ang ating sharing. Ako po, yung leader po ay motivational, nagbibigay ng Mhm. encouragement Yes. and support. Yeah. Samantalang yung boss ay mas authoritarian, parang gano'n. Mag-order lang. Yeah. Diktador. Yeah. So, the leader is what? He or she is what? Supporting, encouraging, motivating for everyone. However, the boss is what? They are what? Are want to dictate what they want to do. So, so the definition, leadership is a process in which a leader attempts to influence his or her followers to establish and accomplish a goal or goals. Leadership is a continuous process with the accomplishment of one goal becoming the beginning of a new goal. Master Guide Trainees, ang tunay na leader at ang dapat na leader ay hindi lamang na ikaw lang ang magaling sa lahat. Kung hindi, ang tunay na leader ay kailangan mong mag-produce ng isa pang magaling na leader. Nagigets nyo po? Na kahit umalis tong leader na ito, itong leader na maiiwanan na ito, ay what? Kayang mag-lead sa kakarami or sa tao. Just like what? Just like Joshua. So, in order to accomplish the goal, leader exercises his or her power to influence people. The power is exercised in earlier stage by motivating followers, follower to get the job done, and in later stage rewarding those perform to the level of expectation. They are what? They are exercise their motivating skills or gifts. Then, there are types of leaders, syempre. So, the types of leader is what? Autocratic. Leaders set their goals without considering the opinion of their followers. Ito na pa yung sinasabi ni Ma'am kanina. Kung ano na lang ang maidikta, kung ano na lang ang gusto. 'Di ba? So, ganyan ba tayong type ng leader? Consultative, second. Leaders solicit the opinions, ideas their followers in the goal setting process, but ultimately determine important goals and task assignments on their own. So the consultative leaders is what? Oh, ganito, may gagawin tayo. Pwede ba natin gawin to? Maaaprubahan kaya ng body to? So hindi siya nag-decide lang sa kanya lang. Democratic or participative leaders participate equally in the process with their followers. So I don't want to be illiterate, or I don't want to iterate the democratic and participative because understandable naman. So extremely laid-back leaders, so-called laissez-faire. Leaders let the group take whatever action it is member feels necessary. Go. Whatever you want, go. Do it. So, dyan po sa apat na type of leaders na yan, ano ang sa tingin nyo or nagugol nyo or nai-envision nyo na saan kayo or saan kayo? Christian leader. Yan. Papasok na tayo dito sa topic natin. Who is a Christian leader? A Christian leader, wait. A Christian leader who believed in Jesus Christ, accepted Him as a Lord and Savior, and lives by teachings and instruction. Maraming leader na mga magagaling sa buong mundo. Tama? Maraming leader na mas magagaling kaysa sa atin. Pero ang tunay na leader or a Christian leader is the one tinanggap
si Kristo sa kanilang buhay. Second, biblical leadership is, and for that matter, Christian leadership begin with a divine appointment, just like Moses, David, and Peter. So, Christian leadership begins with what? Divine appointment. Master Guide Trainees, kayo po ay what? Alam ko po na kayo ay leader na. May elders, may mga nagpapaawit, may talagang sa iba-ibang ahensya. Pero ang Christian leadership po ay nagbibigin sa divine appointment. Hindi ito binigla lang or hindi ito kumbaga sa term natin ngayon trip-trip lang kung sinong inilagay dahil yun ang nandyan siya. Kung hindi ito ay divine appointment at kalooban at will ng Panginoon na i-appoint kayo sa ganyan kung saan kayo sistema ngayon. So, pasensya na kasi I know na mas marami ka experience kaysa sa akin because, syempre, yeah, the age. Pero, sabi nga is yes, divine. Apa, marami rin akong matututunan sa inyo. But I just want to share kung ano ngayon ang gustong i-share sa atin ng Panginoon. So, Christian leadership begins with a divine appointment. I just want to share, I am coordinator in Occidental Mindoro on Pathfinder and also the master guide in our district. So, napakahirap pasunodin ang mga taong ayaw sumunod. Tama? At pangalawa, mahirap sunodin ang tao na sa tingin nila na itong tao na to ay bata pa to. Itong tao na to, matanda na to. Itong tao na to, di ba ang mindset natin? Ay, bata ka pa sa ganyang posisyon. O kapag umidad ka na or tumanda ka na, matanda ka na sa ganyang posisyon. O, ang tanong, leaders or trainees, saan tayo lulugar? So, that's why Christian leadership begins with a divine appointment. Ang Panginoon ang nag-a-appoint sa atin na yan. At ang Panginoon ang naglalagay sa atin na yan. At paano to ilalagay ng Panginoon? Dahil ipagpipray natin at ipagpipray tayo. At alam nyo ba, ang isa sa testimony na napakaganda, kung gaano tayo ilagay dito ng Panginoon, ang Panginoon din ang magtatanggal ng mga leaders na sa tingin niya ay mas hindi na nag-grow. At ilalagay itong mga leaders na ito sa ibang departamento or sa ibang establishmento na para sila ay mag-grow. So, next. Oh, wait. So, a leader may be described as a manager, director, coach, instructor, and facilitator. And as I am a teacher. And I think I am one of a leader that they describe this analogy. Then, a Christian leadership. When most people think of leadership, they picture a military officer giving out of orders or employee closely supervising his employees, making sure that all the work gets done. So, this aspect can be part of leadership, right? Tama! Tama. So, leaders, senior natin. However, they are not the essence of the Christian leadership because Jesus Christ is the ultimate example of spiritual leadership. Sa lahat ng master guide, hindi tayo magiging master guide kung hindi natin susundin at kikilalanin at tatanggapin sa ating buhay ang ating ultimate one and truly master guide and no other than Jesus Christ. What is Christian leadership? It is shepherd leadership. It is servant leadership. Leadership insists on humility. Christian leadership has to do with relationship. Christian leadership has to do with stewardship. O, di ba? Naka-align siya sa ating simbahan. So, shepherd leadership. The shepherd is one who several roles in regard to his sheep. The shepherd leads, feeds, nurture, comforts, corrects, and protects. Ang tanong, papaano tayo makakapag-lead? Papaano tayo makakapag-feed? Papaano tayo makakapag-nurture ng iba at makaka-comfort or makaka-protect ng iba or na nasasakupan natin kung hindi tayo nakakonekta sa pinakaugat ng pinaka-source ng ating buhay? 'Di ba? So the shepherd of the Lord flocks need to adopt the leadership style of Jesus. Kung may titignan tayo na gusto leadership style is yung ang tignan natin ay yung katulad
ng Panginoon. And then the Apostle Paul understood, says, follow my example as I follow the example of Christ. The Christian leader is one who follow Christ and inspires other to follow him as well. So sabi niya sa Step to Christ, na, 'di ba? One of your requirement po kung titignan niyo at babasahin yung Step to Christ, sabi doon may nakalagay, if we have seen and tasted that God is must have something to tell because it is like a fragrance, kumbaga. So kung naramdaman natin at tinitignan at na-experience natin ang Panginoon, ang magiging bukang bibig natin ay ang Panginoon. The servant leadership. Spiritual leadership is a servant leadership. Jesus taught as the Son of Man did not come to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many. Jesus did not lead by giving out of orders or supervision ng Panginoon, oh, sige, punta ka dyan. Basta ako dito lang. Tawagan nyo na lang ako kapag, ano, may gusto kayong ipagawa. 'Di ba? But Jesus led by being a servant and serving alongside of his followers. Kasama niya ito. Siya ang nagno-nurture mismo. Nang sa ganun, nang pagdumating ang tamang panahon or takdang ang panahon, kapag umalis ang Panginoon or nawala ang Panginoon, may magpapatuloy sa mission niya. Di ba po? And people want to follow a person who serves alongside them and set an example for them. So, di ba? Sino sa tingin nyo ang dapat nating tignan as a Christian leadership? Sino sa tingin nyo ang dapat na pagbigyan muna natin ng lakas? Kailangan muna nating humingi ng lakas sa Panginoon bago tayo magkaroon ng lakas para sa iba. Sapagkat hindi po mahirap or hindi natin may impart ang knowledge natin kung wala tayong knowledge sa gantong bagay. Tama? Hindi tayo makakapagturo kung hindi tayo marunong magturo. At hindi tayo makakapag-share kung wala tayong knowledge about sa ganyan. Sabi nga sa Romans, 'di ba? Faith comes from hearing and hearing from the word of God. So, ang ating pananampalataya, hindi natin mapapaniwala ng Panginoon kung hindi natin to i-experience sa ating buhay. Okay? So, Christian leadership insists on humility. Humility is the attitude that you that considers other more important than yourself. It was said of Moses, the leader of over 1 million Israelites, now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Jesus said, learn of me because I am meek and humble. Leaders who think too highly of themselves be caring for others. So what is the difference between boss and leaders? Makikita natin dyan. Ayan. So sana, I hope and I pray na kung ma-invest po kayo lahat, hindi dahil magiging master guide tayo, talagang lalaki na ang ulo natin. Kung hindi, sundin natin ang example ng Panginoon. At kapag nagsuot po tayo ng neckerchief, alam niyo po ba, ang meaning na tong neckerchief natin na to, it is our identity bilang master guide. To lead a young learners in the faith of Jesus Christ. Hindi nasusukat ang ating kagalingan kapag marami tayong mga pins, badges, or mga parapernalyas. Tama, Sir Nilo. Sir Nilo kayo natutunan. Kung hindi, kung papaano tayo makipag um, makipag um, mingle sa ibang tao. Aanuhin natin kung sobra tayong galing, sobra tayong talino, sobra tayong galing. Kung hindi naman tayo naiintindihan at nauunawaan ng mga kapwa at kung tayo ay isa sa nakakatisod sa kanila, maging isa tayong example, mga kapatid. Ayan. So, humility enables one to serve others wholeheartedly and thereby set an example that others will follow. Pero tayo, as a leader, sino dapat ang bibigyan natin ng lakas? Ay, kanino tayo dapat tuhugot ng lakas? Sa Panginoon at sa Panginoon lamang. That is one of a meaning of being a Christian leadership. Maraming leader sa mundong ito, maraming magagaling, pero iilan lang ang talagang nagkakaroon. Ay, sabi nga, go ye therefore and make
a difference. O, di ba? Ngayon, magkaroon tayo ng difference sa iba. Christian leadership is about relationship. Definition, leadership is a relationship of influence. Relationship between two people in which one person seeks to influence the vision, values, attitudes, or behaviors of the others. Leadership is a relation. It denotes the character or the resources that others see you that cause them to accept your influence. So what is the distinction of our what? Adventist education to the other secular secular world? The relationship. Tama? I am one of the teacher here in San Jose Adventist Academy. At isa po sa nagpapalakas sa amin dito, masasabi ko, is a relationship. At yun ang masasabi ko na hindi lamang dito sa San Jose Adventist Academy namin mararanasan, kung hindi sa lahat ng mga church na ang mas nagmamatter sa atin ay relationship. Tama? Kayo po ba ay ay sumasangguni sa sinabi ko? Tama, di ba? Na relationship ang nagpapalakas sa atin. Magpalakasan tayo mga aking mga kapatid. Hindi tayo dapat magpagalingan. Kung hindi magpalakasan tayo, tayo'y magtulungan at patuloy na gumawa ng mga kailangang gawin na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Next, leadership is a relationship of influence with a purpose. Ngayon, hindi kayo magpupuyat dito, hindi kayo makikinig ng sermon or lecture ni Sir Darwin kung wala purpose sa kung ano ang gusto nyo. Ano ang purpose nyo para ma-invest? At para pag na-invest kayo, hindi para mag-stop po kayo. Kung hindi, para ipatuloy ang mga kailangan. Katulad ng sinabi ni Sir Nilo, kaka-invest lang po namin. Nagkaroon kami ng investiture. 26 Master Guide Trainees ang na-invest sa church namin. At next week, nagkaroon kaagad kami ng meeting para ipagpatuloy. Kasi para to share the gospel and bring more precious souls with Him. Leadership is a relationship of dependency. Dependency not in your own, but to Jesus. Leaders need followers. They exist only when people choose to follow. So lahat tayo ay mga leaders. At kabahan na po tayo ha mga kapatid. Kapag kung leader tayo tapos walang gustong mag-follow sa atin or walang gustong sumunod, baka hindi nga tayo leader pag ganon. Di ba? Next, leadership articulates a compelling vision for tomorrow that captures the imagination of the followers and energizes action in the present. Leadership is a relationship of influence that points to a shared vision that shapes their living today in such a way that the vision is realized. And I just want to emphasize this word. Leadership articulates a compelling vision for tomorrow that captures the imagination of the followers and energizes action in the presence. Kamusta po tayo sa relasyon natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga church, sa ating mga members? Tayo po ba, na kapag nandito na tayo or narinig ang pangalang Sir Darwin, ma-pressure ba ang mga tao? Maiinis ba sa atin? O ano ang impression natin? Ay, ang impression natin sa kanila. So yan, magbigay po tayo ng good impression sa kanila. Nang sa ganun, mas madali natin silang makuha or mas madali natin silang makausap at mas ma-share ang word ng Panginoon. Christian leadership is all about love. At kung babasahin nyo pa rin, nagbabasa na po ba kayo sa Book of Education? Hindi pa. Kung babasahin nyo doon, mababasa nyo doon, love is the basis of education. Nagmumula ito sa pagmamahal. At hindi tayo makakaranas ng pag-i-impart natin sa iba kung hindi natin din ito um, ma-experience sa totoong nagmahal sa atin. People quit people. People quits people, not organization. When relationship are marred, it affects leadership. Watak-watak na tayo.
Dahil hindi lamang tayo nagkasundo sa gantong bagay. Dahil hindi lamang parehas ang ating perception sa buhay. Magkakamard or magkaka-crack ang ating relasyon. At napakahirap po na ito. That is why team building is very important. A good collaboration of leaders and followers will push the organization forward. A united executive board is of a prime importance. That is why, kaya nga meron tayong what? Meron tayong mga sinusundan na organization na dapat po doon ay next. Leadership is about character and trust. Sabi ko nga, marami ng magaling, marami ng matalino, marami ng mas, kung titignan natin, kahit tignan natin yung black and white paper, mga kapatid, marami, kung ang basihan sa leadership ay resume or curriculum vitae natin, maraming mas magagaling sa atin. Pero ano ang makikita natin? Ano ang difference natin sa iba? Ang ating karakter. Sapagkat ang ating karakter, yan ang mapupunta natin sa langit. Hindi natin malalagay or mapupunta sa langit yung mga pins na ilalagay natin sa ating or dahil napakaganda ng ating uniform. The more na marami tayong pins na nailalagay sa ating uniform, the more dapat na mas malaki ang responsibility natin sa ating simbahan. Tandaan nyo po yan. Leadership that produce fruit is rooted in the character of the leader. Hindi matatapos ito. Kung hindi ito po ay simula pa lamang ng inyong leadership sa Master Guide trainees or sa mga po kayo pumasok ng Master Guide. The person who lives securely in the knowledge of the love of God will be a person whose influence is such, whose leadership produce fruit. Some leaders are what? Merong direction. Itong leader ba natin na to, isan ba tayo papupunta? Sa tama ba o sa mali? Ilalagay or lilid niya ba tayo sa paanan ng Panginoon? Or mapapatid ako dito sa taong ito dahil nuknukan ng yabang, dahil nuknukan ng hinahayaan niya lang kami. 'Di ba? Trust. May tiwala ba kayo sa inyong mga leader? At hope. Kailangan meron tayong hope. Kapag nawala itong tatlo na ito sa atin, ang tingin natin sa ating leaders ay babaliwalain na lang natin. Kaya sana meron tayong tatlong ito. Next, the Christian leaders and his or her moral standards. Leaders in general are held to high moral, ethical, and social standard. But as Christian leader, that bar is raised even higher. Bakit? Because we represent Jesus Christ. Hindi natin nire-representa ang ating mga sarili. Kung hindi ang ipinipresenta natin ay ang Panginoon. Christian leaders' character must be above reproach. They must adhere to the biblical qualifications for a leader. At sana at ipag-pray natin na sa journey natin, ito ang makita natin. Kaya nga 'di ba pag nagpe-pray tayo, itago tayo sa likuran ng Panginoon at siya nawa ang makita sa atin. Characteristic of successful and effective leadership: determination, emotional stability, diplomacy, self-confidence, yeah, etc., etc. Yan, that's all. Pero alam nyo ang kulang dyan. Ang kulang dyan ay maging rooted tayo sa Panginoon dahil siya ang ating tunay na leader. Lalo pag naging master guide tayo, hindi tayo naging master guide for nothing. We are called for purpose. Next. And that's all pala. And yun lang. So, I just want to testify the goodness of the Lord. Yes, I am a 25 years old right now, and I am a neophyte teacher here in San Jose Adventist Academy. And grade 2018, dapat ma-invest ako. Pero dahil nga hindi ako Adventist, sabi ko ayaw kong ma-invest. Dahil ayaw kong magpabinyag. Dahil lang, para lang sa master guide na yan. Sabi ko. At nung napunta ako sa AUP, hindi ako Adventist. 1 year, ako po ay nabaptize. At nung nabaptize ako po ay master guide trainee doon. Kaya po ako ay AUP Trailblazer. At after po na yon, ako po
ay nabinyagan. Ako po, ang suot ko ay nakamoka nung nabinyagan ako. Kaya sabi ko nga po, kung titignan ko or tatanungin nyo po ang shape ng heart ko, ang masasagot ko po sa inyo ay triangle shape ng aking heart. Inverted triangle, kumbaga. Kasi it's all about pathfindery. So sabi ko hanggang ngayon, tinatawag ako ng Panginoon. At isa po po sa matitestify ko ay Adventist institution dito sa atin sa San Jose Occidental Mindoro. Hindi pa ito mission, pero ngayon sana kunin ng mission. At ako lang or iilan lang kami dito na master guide. Karamihan sa na-invest, Sir Nilo, alam mo yan, yung nandyan kayo, ay mga kako-teacher ko. 26 ang master guide namin at iilan lang doon ang kabataan. Puro lahat teacher. Ang isa ay assistant principal pa namin. So God called me with a purpose. And after niyan po, tinawagan ako ngayon ng Panginoon para mag mag-serve sa kanyang denomination in on a higher. So on a second semester, I will be magiging faculty po ako sa College of Education diyan po sa AUP. So, anong ibig sabihin po na to? It is not just not to brag, but to testify how God's goodness kung papaano tayo ilid ng Panginoon. Hindi tayo pinipili ng Panginoon, walang bata, walang matanda, kung saan tayo inilalagay. But sabi, it is a divine appointment. Tama? Hindi ko mamimit si Kuya Nilo ng walang reason. At hindi ko mamimit si Kuya Nilo kung hindi ko siya mapapupunta sa sa ISDA. At siya ang nag-guide sa amin kung papaano ang investiture. That is why kudos to Sir Nilo. Ano ba yon? Profit ba na magiging ni Sir Nilo yon? No. Kung hindi, makikita natin ang leadership ng Panginoon sa kanya. Kaya mga kapatid, yakapin natin ang master guide. Iilan na lang tayo, kailangan nating mas magpadami pa. At kung ma-invest po kayo, I hope and I pray na hindi po yan ang inyo pong last na. At pinap sa inyo na hindi kayo nag-master guide dahil isa sa mga requirements sa denomination natin na ma-invest kung hindi nagpa-master guide kayo because you are filled with Holy Spirit and you are called with a purpose. Kung saan kayo mapunta, kung saan man kayo makarating, kayo po ay magiging master guide. Yan po ay magiging identity nyo. At hindi lamang po ako mag-share sa inyo, kung hindi balang araw, kayo rin po. At I hope and I pray na makita ko po kayo, hindi lamang dito, kung hindi sa langit ng bayan. Yun lamang at maraming salamat. Amen. Okay. Mga kapatid, open your camera and have a picture as attendance. And citation reads, Guardian Village Seventh-day Adventist Church, Vanguard's Pathfinder Club, Certificate of Appreciation. The certificate is presented to Master Guide Darwin Anthony G. Yanya in grateful recognition of invaluable contribution as a resource person for our Pathfinder Adventure Basic Staff Training on the topic Leadership, Identity, and Growth, Wisdom, Christian Leadership, conducted via Zoom platform on September 16, 2025. Your time, expertise, and dedication have significantly enriched the training and strengthened the participants' commitment to servant leadership for the glory of God, given the 16th day of September 2025. Signed, Joel V. Calzas, Adventist Youth Ministries Leader, Erwin Andres, Lab Director, and Church Head Elder, and Pastor Aaron Ferdinand R. Robles, District Pastor. Thank you very much po, MG Darwin.